You heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with every stay the light in
goodness. Let us proclaim, lift up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan sa bawat sandali ng aking buhay. Tunay at dakila ang iyong pagmamahal sa aking Panginoon. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan sa bawat sandali ng aking buhay. Tunay at dakila ang iyong pagmamahal sa aking Panginoon. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kalwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko taglay. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin.
sa akin. Okay. Good morning, Good morning. Jesus. Good morning. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pangamba. Subalit ngayon, puno ng pag-asa. Wala na ang dati kong problema. Once again, ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pangamba. Subalit ngayon, puno ng pag-asa. Wala na ang dati kong problema. Ang buhay ko'y punong-puno ng pag-asa. Ang buhay ko'y punong-puno ng ligaya. Wala na ang dating bagabag sa puso ko. Ang buhay ko ngayon, punong-puno ng pag-asa. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. At kami nagpapasalamat, kami ay tinawag, kaming tatlo, na ngayon ay magbahagi sa atin ng mga napakahalagang bagay tungkol sa resurrection. Ari po ay nabuo noong linggo nung kami magkakasama sa Bulaknin. At kami po ay natutuwa sapagkat meron po pala kaming isang damdamin at isang direksyon. Kung mapapansin po nyo ay dapat po yung aming arrangement ay si Brother Ed ang gitna at gawa kami parehong puti ang buhok ni nagkataon, ang suot namin ay kinakailangang i-arrange sila. I am sorry, Lord, na carried na naman kami ng masaya ho ang resurrection. Kaya nga po siguro tayo manalangin at ang banal na espiritu maghari sa atin. O aming Diyos, tunay nga po na ikaw ay dakila. Salamat sa panibagong buhay na bigay mo sa amin lahat. Lord, kay buti mo, wala na kaming mahiling pa, kundi ito, na kami naman ay bigyan mo talaga ng pagkakataon na full-time, full-pledged, full steam ahead sa paglilingkod sa iyo. Nais po naming maranasan din ang dinanas ng mga apostol noon doon sa Pentecost kung saan buong kasiglahan sila na humayo at tinupad ang iyong huling habilin. Baptize them in the name of the Father, make them my disciples, the Jerusalem, Judea, and Samaria. Sa oras pong ito, Ama, tulad ng dati, wala po kami magagawa kung wala ka. Patnubayan kami, manguna po kayo sa amin, pakalinis po nyo na kaunti pa ang aming puso, ang aming motibo, nang sa gayon po, ang lalabas sa aming mga bibig ay tunay na kalugod-lugod sa iyo. Ito po'y aming panalangin. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, Brother Ed, bati ka muna. At una po sa lahat ay bumabati ako sa lahat ng aking mga kapatiran dyan, sa North, East, West, South, especially yung ating Batangas City, Lipa, Bulacnin, Padre Garcia. Salamat. At ganun din sa aking mga mahal sa buhay na nagkaroon ng gathering ng Sabado. Thank you, Lord. Salamat. Magpatuloy tayo, ate,
sa gawain kay Lord. Ano? At salamat sa Panginoon sa bagong buhay muli na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Brother Rick? Good morning po. Good morning sa lahat. North, East, West, and South. Good morning po sa ating lahat. Ang pagpapala ng Yun. Diyos ay sa ating lahat. Thank you, Thank Lord. you, Lord. Hallelujah. So, sa nga po, at sa lahat ng kasama namin dito, kami tuwan-tuwa at bakas na bakas sa inyo ang Resurrected Life. At pagbati rin nga sa lahat naming napuntahan nung kabilang linggo, lalo po yung aming venue nung Life in the Spirit Seminar sa May 1. Kayo po yung aming niyayaya at sa Sierra Vista sa Dipa. Pero I think we must proceed na, no? Napakahalaga ng ating pag-aaralan eh. Bago ang lahat, meron tayong memory verse of the week. At Brother Rick, iyo bang mababasa yan? Ang memory verse of the week ay matatagpuan po sa Isaiah 40 verse 8, New King James Version. The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Amen. Sa Tagalog naman, Brother Ed. Ayan, sa Tagalog po ay nasaan na Tagalog? Ang damo ay natutuyo. Ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Amen. At yan ay Thank you, Lord. totoo. Mamamalagi, magpakailanman. At sa atin naman pong pag-aaral sa araw na ito po ay tungkol doon sa living in the newness of life, yung resurrected life. Hindi pwedeng kung tapos na ang Easter Sunday, ay hindi ito ipagpatuloy nating gunitain, pag-aralan, upang sa gayon po ay araw-araw, tulad ng Pasko, ay maging Resurrected Sunday. Napakaganda ho kasi nito eh. At ito po ay kukunin natin una muna doon sa Romans 6 verses 3 to 4. Romans 6 verse 3 to 4. I-bless mo po ang pagbabasa o banal na Espiritu. Sabi doon sa verse 3, hindi ba nyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkameron ng panibagong buhay. Sa English, itong huling portion nito, ang sabi dito ay, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So the newness of life, the resurrected life. Ay saglit lang. Bago ang lahat, mga kapatid, alam ng marami na kahapon ba o kamakalawa, ang Pope Francis ay yumauna kahapon, sister, at 88, ano? At 88 daw siya. So ating pong ipanalangin siya at ang lahat ng kaparian ay maging kalugod-lugod sa Diyos ang lahat ng naganap sa buhay nila at nawa ay matanggap na nila ang blessing na faithful and fruitful servant. Alam niyo mga kapatid, nasabi ko na minsan pero gusto kong sabihin na muli. Nung ang topic natin ay tungkol doon sa Reformation, yung tungkol kay Martin Luther. By the way, dalawang mga paglilinaw. Martin Luther ay iba kaysa Martin Luther King Jr. Ang Martin Luther ay siyang nauna para sa Reformation, 1600. Ito namang si Martin Luther King, ito na yung aktivista sa pananampalataya. So, dilay magkadistansya ng malayo. So, magkaiba po sila. As I was saying, isa sa main, hindi man objection, kundi isinasuggest ng Martin Luther sa Rome ay yung mga correction na pagkakamali ng simbahan tungkol sa bagay na hindi nasala sa Bible. At isa nga po dito, there were 94 of them, thesis ang tawag niya. At isa nga dito yung infallibility of the Pope. Akin lagi sinasabi na siguro kung ang Pope na Francis na ito ay siya ang Pope noong panahon ni Martin Luther, baka itong dalawang ito kahit papaano ay magkakameron ng dialogue or negotiation, kung whatever. Basta makakaroon ito ng mas maayos na relasyon.
Kasi po, hindi ko makalimutan noong interview kay Pope Francis nung siya ay gawing Pope. Ang unang interview niya, public interview at that, ang sabi nung nag-i-interview ay, Pope Francis, sino po ba si Francis? Ang sabi ni Pope Francis, si Francis ay isang makasalanan. So, kumbaga sa ano ay mabe-break yung infallibility. Sinimulan niya na siya isang makasalanan. Naulit ko lang sapagkat napakaganda po na dapat ay malaman din natin at ipag-pray natin na ang kalakhang simbahan, ang tawag ko dito yung malaking simbahan, ay patuloy na i-guide ng Holy Spirit, bigyan ng panibagong pamunuan na marahil ito na ang hinihintay ng marami upang somehow talagang ilapat sa Bible ang mga pamantayan, katuruan at ang kanilang mga doktrina. Wala namang napakalaking mali, pero kinakailangan lagyan din ng koreksyon. So, sige po mga kapatid, punta na tayo sa ating pag-aaral. So again, magandang araw sa ating lahat. Ang sabi nga natin let us live the newness of life, yung resurrected life natin. Ang ilan po dito ay kuha doon kay Spurgeon at ang ilan naman ay sa ating mga napag-aralan na dito. At yung si Jerry Flory, si Pastor Jerry Flory, ang isa po sa siguro mga 30% ng ating pag-aaral ay kuha sa kanyang mga sinulat. Kahapon, pinag-aralan natin at ako'y tuwan-tuwa, nakapokus, bagamat napalabas lang at may urgency sa CR. Yung Psalms 19 ba yun? 7-9. The law of the Lord, the perfect law of the Lord. Sabi ko oo nga Ling. Kaya lang, biglang pumasok namin sa aking isipan, ano kaya at wala ang resurrection? Ito kayang definition ng law of God, the perfect law, ay makarating sa atin? Kasi kung wala resurrection of the Lord, wala yung recent Lord. Wala yung ascension of the Lord after 40 days. At wala rin yung pagbababa ng Holy Spirit upang sa atin ay mga siwa, yung ating kinakailangan. So, kung wala ang Holy Spirit, naisip ko na, wala rin ang Scripture. Kasi sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, for reproof. Lahat ay kinasiyahan ng Espiritu Santo. Kung wala ang Espiritu Santo, mabubuo ba ang Scripture? Yun ang mga katanungan na, ayun ay katotohanan na nagbibigay ng kahalagahan sa resurrection. Kung nanatiling patay ang ating Hesukristo, walang ganong mangyayari. At ang ating pananampalataya ay, sabi nga ay, most fitted tayo. At ang ating pangangaral ay wala, fraud. So, ano pa ba kung wala ang resurrection, walang sanctification kasi wala nga ang Holy Spirit. Pagkatapos wala din tayong intercessor. Ang ating Diyos na sa ngayon ay naroon sa kanan ng Ama at nag-i-intercede para sa atin ay naganap dahil mayroong resurrection. Ano pa ang mawawala dito? Doon sa John 14:2, di ba ang sabi niya, sa bahay ng aking amay, maraming mansion. So, wala yung ating pag-asa na after death, wala, sa libingan lang tayo lahat. Of course, ako, ang aking isa sa pinapanalangin, itong mga pag-asang ito, yung great reunion, usong-usong na reunion Ano ba yung reunion na yon? Yung buong pamilya, yung mga nauna na. Ang pinagdadasal namin si Sister Cora, sana makita namin yung kanyang tatay. Kasi ang tatay niya namatay na baby pa si Sister Cora. Ibig ko makita. At sabihin ko sa kanya na thank you po. At si Kakor ay lumabas. Yung aming mga magulang, kayo, alam ko gusto rin nyo yun. Yung si JC, yung aming kauna-unahang harvest, kumbaga, na siyang unang kinuha ni Lord. So, alam ko lahat tayo ay ganon. Pero salamat sa Diyos, merong resurrection. Ang lahat ng sinabing ito ay iba'y naganap na at ang iba'y napakalaki ng pag-asang magaganap pa rin. Sa katunayan, sabi nga dito ay,
nabuhay na muli si Kristo, una, of course, dapat may mga saksi, may mga witness, may mga nagpatunay. At walang hihigit pa doon talagang face-to-face. From talagang kita nila. Magandang basahin sa 1 Corinthians 15:3-9, yung kay Pablong sinulat. Sinamarize na nyo halos doon eh. Sabi niya sa Corinthians 15:3-9, sapagkat ibinibigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay. Nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng mga sinasabi ng kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid, nagkatipon-tipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Subalit patay na ang ilan, at nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Ito yung isa pa, yung susunod. Eyewitness talaga siya. Sa kahuli-hulihin, nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol, pagkat inuusig ko ang iglesia ng Diyos. So, witnesses are there. Hindi mo pwede, dalawa lang ang kailangan na mag-witness at itanggap na susgado, pero ang dami, 500, saka mismo mga apostol na duwag, nasaksihan sila at naging matapang. Thank you, Lord. Minister, brother, di ba ang dami ding nabuhay naman sa Bible? Si Kristo may binuhay. Madami ho. Oo, marami. Madami. Oo nga. Opo. Sige nga. Si Lazaro ang isa. Sino ang bumuhay kay Lazaro? Isa lang ang akin. Oo. Ano pa po? Hindi, sino pa nga? Minister Red, ang daming nabuhay sa Bible, Oh, yung anak. Sino pa? Kayong dalawa Anak yata nung- ninenervyos. Ano bang nangyayari sa inyo? Hindi naman tayo ganito nung linggo. Hindi kami ho'y nakikinig ho sa inyo. Ay, mahaba ito. Pag ako lang kayo Mike. Nakikinig ho kami sa inyo. Oo nga. Well, talaga napakaraming nabuhay sa Bible. Si Lazarus, care of Jesus Christ. Yung anak ni Jairus, nagpabuhay din ng patay si Pedro, si Pablo. Lahat nabuhay. Pero anong pagkaiba ng pagkabuhay na muli ni Kristo at saka mga nabuhay na ito? Ano sa palagay mo, Minister Ed? Malaki ho pagkakaiba. Ay, ang laki. Apo, kasi po, dapat po, pagka mayroon pong bagong buhay ang isang tao, nagmamanifest po sa kanya yung buhay ni Kristo. Okay. At saka ho yung bukang bibig niya, lagi ho si Lord. Aha. Kasi siya po nagbigay ng kaligtasan para sa atin lahat. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Tama naman. Meron lang isang talagang malaking pagkakaiba. Yung kay Kristo, resurrection. Yung sa iba, yun ay nirevive lang. Resuscitation yata tawag doon. Para bagang, yun ang iba'y namatay, in-revive, nabuhay, dala pa rin yung dati niyang katawang lupa. Kung ito ay may sakit, kung ito ay may diabetes, kung ito ay kung ano pa man, yun pa rin siya. Pero kay Kristo, yung kanyang resurrection, yung kanyang nabuhay na katawan, yun pa rin ang hitsura. Pero sobrang linis na. May kapangyarihan na po yun May kapangyarihan na yun, oo. At ito Pati po hindi yung na mga tao na binuhay ng Panginoon, Oo. at the same time, sila pa rin yun, pero po, meron na silang bagong buhay na nakikita sa kanila. Nakikita sa kanilang Opo, bagong hindi pa rin, buhay. Hindi na ho sila katulad ng dati. Amen. Pero meron pang isang pagkakaibang malaki. Yung mga binuhay na yan ay namatay uli. Namatay uli. Pero yung buhay na resurrected, hindi na yan mamamatay. Ayan po Yun yung pala. dead to sin but alive in Christ. Ayun. Yun. Thank you, Lord. Sige. Ilalagay ko yan sa lapida nung kay Pastor, kay Pastor, Rapi. Di ba, Pastor Rapi? Oo. Alive in Christ. Aba? Dead to sin. To live is Christ. To die is gain. Yan, kay Pastor naman. So, yun po ang ilan sa dapat nating matunghayan dito. At kung baga sa tayo mismo sa ating experience, yung power of the resurrection. Halimbawa, yung power of the resurrection,
gives us victory over death. Sino po sa inyo ang natatakot mamatay? Ako lang. Sino po sa inyo ang hindi natatakot mamatay? Mali ang tanong ko sa una. Hindi natatakot. So tayong lahat hindi natatakot mamatay. Makwento ko lang uli ha. Noong kasing mga nagdaang linggo, kami visitation, buhay at patay. Buhay at patay. Yung isa namin kaibigang matalik, pero ang laki ng aming pagkukulang, nagpapabisita dahil dinadialysis, bedridden na, hindi namin pa napupuntahan. Thank you, Lord, naganap. Ang objective ko doon, una sa lahat ay bigyan siya ng inspiration or word of God na sabihin sa kanya na, ang tanong ko, Sister Cora, ikaw ba, Brother Jimmy, ay natatakot mamatay? Yung saan ang aking itatanong Bagamat ito ay hepe noong mga sa simbahan, lay minister. Kaya lang matanda na, hindi na, retired na siya. So, itatanong ko sana sa kanya, Brother, huwag kang matatakot mamatay at tayo naman naki Lord na. Alam niyo, ang sagot niya sa akin, magugulat kayo. Ang sagot niya sa akin ay ganito, Pater in manus tuas, commendo spiritu meum. Ay Latin? Biro mo yun ay namemorya niya. Alam ba niyo ang ibig sabihin noon? Ayun, yung ikapitong huling wika ng ating Panginoon. Ama ko, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Yun ang kanyang sinabi. Tuwan-tuwa kami. Sapagkat yung pala siya, nais ko lamang na maging mula sa puso yun. Pero, Latin ang kanyang pagkakasabi. Sige nga, sabihin nga nyo, Ama ko, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ang ganda pala niya, sabi niya, bago ko tumulog, sinasabi ko yan, brother. Ang ganda pala niya na gawin natin. Meron pang isa pa. Gusto ko niyong sabihin sa Latin ito. Sabi ay ganito, Memento mori. Memento mori. Pakisabi naman sa iyong katabi, Memento mori. Sabi sa iyong katabi, hindi mabibless yan. Memento mori. Yan, thank you Lord. Kung kayo may apps dyan, ano ba ang sa Tagalog yung Latin na yon? Alam ba niyo ang ibig sabihin noon? Mamamatay ka rin. Aba, yun nakatotohanan. Mamamatay ka rin. Nakakatuwa lang, pero ang sinasabi doon sa resurrection, wala na tayong dapat ikatakot sa kamatayan. Sa John 11:25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit namatay ay muling mabubuhay. Memento mori, talagang mamamatay ang bawat isa. Bawat pagdaan nga ng araw is one day nearer to that date. Kaya, yun ang mga katotohanan. So, yun ang power of the resurrection. Isa pang power of the resurrection ay kung wala ang resurrection, ang sabi doon kay Flory, ang sabi niya ay, no eschatological shalom to right all earthly wrongs and renew the world. Yung word ay eschatological shalom. Eschatological shalom. To right all earthly wrongs and renew the world. First of all, ang resurrection, nagpatunay na lahat ng sinasabi ni Jesus ay totoo. At yun naman sa bawat pagkakataong sabihin niya ang kanyang kamatayan, sinabi niya siya mabubuhay na maguli. So yun ay totoo. Totoo pala yun. Ano ba yung eschatological shalom? Eschatological shalom. Ano bang ibig sabihin noon? Yung palang eschatological, yun ay study of the last things. Last things. Kung sa ano ba yung huli sa lahat ng bagay? Halimbawa ay kasiyahan. Masaya ka ba pagka ikaw ay may pera? Di siyempre, oo. Pero hindi yun ang huli. Masasaya ka kung mas marami pa ang pera. Pero hindi yun ang huli. Masasaya ka kung kay naki Lord na. Yung dulo-dulo ang pinag-aaralan pala doon.
Kaya yung eschatological shalom, yung pala'y kapayapaan na sukdol na. At yun ay kapayapaan, makukuha mo lamang kapag ikaw ay naki Lord. Eschatological shalom. Nako, ano pa bang eschatological na tinandaan dito? Sabi dito ay, yung mga dugo ng mga martir na nauna, katulad ni Esteban, gawa 7:54-60, ito na bigyan ng binindicate. Kung magsabi, namatay yan ng walang kakwenta-kwenta, sabi ng mga naroon. Katulad ng pagtanggap nila sa krus ni Kristo, yun ay isang skandal, yun ay isang hindi totoo, kahangalan. Si Esteban, marami pa ang namatay, mga kahangalan. Nabuhay si Kristo, abay din na vindicate, ang kanilang palang pagkamatay ay may malaking gantimpala sapagkat yun ang totoo. Marami ang namatay at maraming dapat na koreksyonan. Halimbawa, modern day, lately, halimbawa, si Hitler, ang ipinapatay niya ng mga Hudyo ay milyon. So, yun ay makukoreksyonan. Hindi sa panahon ito, kundi doon sa eschatological period ni Jesus Christ. Hahatulan at hahatulan. So, yun po ang ating makikita doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ano pa? Pangatlo, power of the resurrection. With the power of the resurrection, we had the power to overcome sin and walk in new life. Overcome sin. Kasi nangyari na tinutokso ko ng kaaway. Nagpunta rito ang kaaway upang ako'y guluhin, magnakaw at patayin ang aking relasyon sa aking asawa, sa aking pamilya, sa aking kapwa. Alert ka na, aware ka na. Kaya hindi ka na pwedeng tukso. Maring matukso ka pa, pero ang dali mong makabalik. Dahil ang Holy Spirit ay nasa atin. So, Romans 6:4, sa makatuwid tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay nagkaroon ng panibagong buhay, the newness of life. Bagong buhay tayo mga kapatid. Naku, ang sarap talaga ng mayroong bagong buhay. New life, new goal, new direction, new freedom. Salamat sa Diyos. Ano pa ang simbolo na ang resurrection power ay nasa atin. Katulad na nangyari sa mga apostol. Yung boldness to proclaim the gospel. Boldness to proclaim the gospel. Taglay ang dakilang kapangyarihan ng mga apostol ay patuloy nagpatutuo sila tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Boldness in the proclamation. At yung po'y nagaganap sa atin. Ilan sa atin ang nahihiyang humarap sa tao? Pastor, simple. Sino man sa atin? Lahat tayo. Nanginginig yan, natatakot. Pero because of the resurrection power na dala-dala natin, each time makakatapos tayo, a new vigor ay binibigay. Talagang ating damahin na hindi yun galing natin, kundi effect din ng resurrected life natin. Thank you, Lord. Ako pala may kasama rito. Kaya, si Sister Cora nagbibiro lang po ako. Masaya dapat ang Easter Sunday. Okay. Itatanong ko sa dalawang kasama, ano ba sa inyo ang resurrection? Ano ba ang resurrected life? Sino gusto ko muna sa inyo? Kayo na ang bumola. Sige. Brother Rick, ikaw ay... Yes. Salamat sa Diyos. Nabola din. Good morning po. Inaalis lamang po yung kaba. Gawa kahit hanggang ngayon ay nakakakaba pa rin. Muling pagkabuhay. Ito nga po yung pagtatagumpay ng Panginoon sa kasalanan, sa kamatayan. Ito yung pag-o-offer sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito yung kalakasan sa atin para sa pamumuhay, ang kalooban ni Lord ang masanod. May babasahin lamang po ako sa Efeso 2, 1-4. Ganito po ang nakasulat. Nung unay mga patay na kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod nyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan.
ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito. Namumuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ito po yung buhay nating lahat dati. Talagang masuwayin at talagang ang puot ng Diyos ang nararapat para sa atin. Pero sabi nga dito, napakasagana ang habag ng Diyos. Napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating kasalanan. Salamat sa Diyos. Ito po, may marami na akong mga sharing dito tungkol doon sa aking dating buhay. At salamat sa Diyos na ako ay inalis niya doon, tinawag, ang kanya ring kalooban na kami ay tumugon sa kanyang pagkatawag. Kahit na nga nung una, ang pakiramdam ko ay palaging ako ang pinatatamaan ng mga manggagawa. Pero yung pala, pag-ibig na ng Diyos kasi ipinamamalay niya sa akin ang maraming mali sa aking buhay. So, ito, nakakita ng pag-asa sa buhay na nakaugnay sa Kanya. At simula kaming lumapit, at true enough naman, ang sino mang lumapit kay Lord, bukas palad niyang tinatanggap. So, mula po doon ay naranasan ang katotohanan ng kagandahan ng buhay sa piling ni Lord. Ito ngayon, narito sa harapan ninyo, magbabahagi ng kung ano ang resurrected life. Salamat sa Diyos. Dahil nga parang walang kasapatan ang kaligayahan simula nung makakilala kay Lord, patuloy na hinanap, at awat grasya ng Diyos, naging manggagawa. Ang epekto po sa amin ay, kahit naman manggagawa ka, ikaw ay na kay Lord, ang mga problema at pagsubok ay nandoon pa rin. Pero salamat sa Diyos, ito ay natutunang harapin ng may buong pagtitiwala sa Kanya. Nagkakamali pa rin, tao At saka nga, wala namang, ang perfection naman ay sa Kanya pa rin pagbabalik. Ang sinasabi lamang, dahil nga ikaw ay na kay Lord, ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay ay dapat magmanifest sa iyo. Madali na lamang sa akin ngayon natanggapin ang aking pagkakamali. Madali na lamang na humingi ng tawad. Marami pa rin problema, pero ang namamayani ay yung nandyan si Lord kasama mo si Lord at si Lord ang bahala sa lahat ng iyan. Para bagang bilang manifestation ng buhay ng Kanyang muling pagkabuhay sa akin ay lahat ng area ng aking buhay, buhay naming mag-asawa, buhay ng aking pamilya, lahat ay dinadala sa Kanya. Kasi nga, yun laan naman ang dapat na makita, yung lubos na pagtitiwala kay Lord, na iba na ang buhay na nakaugnay sa Kanya. At ito ang ipinamumuhay ngayon. May mga problema pa rin, nagkakamali pa rin, pero madaling nakakabalik. Nakakasakit,
nasasaktan, nagkakamali, pero lagi na ay pabalik sa Kanya. Kasi nga, nagtitiwala ako doon sa Kanyang mga salita na ang sino mang napasa Kanya ay hindi niya hahayaang mawalay pa. Ang kalimitan kasing dahilan kaya nawawalay sa ating nawawalay sa ating Panginoon ay dahil sa mga problema, dahil sa mga pagkukulang, pagkakamali. Pero hindi Iko-convict ka ng Holy Spirit, makikinig ka lamang, kaya ikaw ay madali na lamang na makababalik. Amen. Nakakatuyo pa rin ng laway pag narito. Waiter. Pahingi naman. Nainaman ko dito eh. Sorry. Basta po ating buhay na rin, nandoon pa rin, madami pa rin problema. Yun nga sa mga, yun dito bilang worker. Ako ay, kung ano ang kalooban ni Lord, di kami nga ay sinabihan ako, excuse po. Sinabihan ako ni Pastor Alex na kami daw ay baka pwede doon sa Bicol. Ano po? Nasa puso, sige po. Kagaya din ng mga naunang assignment. Sa Bohol, sa Isabela. Sige po. Yung mga inaalala ko, siya naman ang bahala at napatunayan ko doon. Tapos ito, di na doon din sa aming mag-asawa pinag-usapan namin. Talaga namang gusto namin Kaya lang yung may mga concern, hindi namin iyon ginagawang dahilan. Kasi ang nasa amin ay itaas natin kay Lord at si Lord ang gagawa ng paraan doon sa ating mga concern. At pag talagang tayo na, ang talagang gusto ni Lord na mapunta roon, hindi maring hindi niya aayusin ang concern. Kaya magaganap din yung heart's desire. Digay sa Kanya mo hanapin ang kaligayahan ng iyong puso at ang naisin nito'y iyong makakamtan. Kaya, hindi lamang iyon sa areang iyon bilang worker. Sa ating buhay, pribadong buhay, marami pa rin tayong nararanasan. At sinasabi lamang, ang mamutawi sa atin ay yung lubos na pagtitiwala doon sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Yun po ang epekto sa akin, sa aming mag-asawa, nitong muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Maraming problema, maraming pagkakamali, pero itaas mo kay Lord. At si Lord ang mag-i-equip sa iyo, patuloy Kanyang sasangkapan para maganap sa atin ang Kanyang kalooban. Surrender our life to Him. Yun lamang po. Amen. Salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ako'y magsishare din lang tungkol sa kanyang mga assignment, tinihiling kay Lord. Siyempre, alam nyo na si Brother Rick ay, kumbaga sa at least tuwing Lunes at Martes, Miyerkules, nakakasama ko. Gawa ng pagdadrive, ay medyo ako may kaunti ng kahinaan. So, hindi ko may tatanggi na nung unang sabihin, pupunta ka sa Bohol, pupunta ka doon sa malayo. Talaga ako na kay Lord, huwag yung papayagan. Pero natuloy din. Pero itong Bicol, talagang sabi kay Lord, opo, kita ko naman, kahit wala siya sa amin noon, ay tuloy pa rin ang buhay. Nalakas pa nga ang mata ko pagka ako nagdadrive. So ito mapunta sa Bicol, Lord, ayaw niyo pong kalaban masunod. Ay di, anytime siguro magaganap yon. At hindi ko pwedeng hadlangan namin mag-asawa ang plano ng church para sa kung sino man kay Brother Rick ang isa. No? So salamat sa Diyos. At so tatawagin naman natin si Minister Ed. Ito yung Thank you, Lord, at kasali pala tayo dyan. oo naman. So, praise God at salamat sa Panginoon at muli ay isang malaking pribilehiyo na ako'y natawag upang maparangalan ang ating Panginoon. Doon sa 1 Corinthians 15, doon sa verse 17 lang mga kapatid, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan, at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 18, hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay mapapahamak.
Kaya mga kapatid, yung ating topic about do sa Easter Sunday, sa resurrection, ang totoo no, nakapokus lang talaga kay Lord. Kay Lord talaga. Yung cross sa Bulaknin, sa fellowship, wala na ho doon eh. Ang totoo no, talaga after 3 days, siya ay muling umakyat sa langit. At siya ay muling nabuhay, at siya ngayon ay nakaluklok sa kanan ng Diyos na Ama na makapangyarihan sa lahat. Ngayon mga kapatid, kung gano'n ang nangyari kay Jesucristo, ano naman po dating sa atin? May mga tanong nga eh, ano ngayon? Kung siya ay nabatay at siya ay muling nabuhay, di ba? Ang mga bagay pong yan ay minsan nakakalungkot na hindi natin na pinahahalagahan. Kasi dati po tayong patay sa kasalanan at tayo ay muling binuhay ng ating Panginoon Diyos. Nilinis ang lahat ng ating mga kasalanan. Naalala ko yung aking kwento nitong nakaraang Wednesday na idinirama yung aking totoong buhay, mga kapatid. Sa totoo niyan, mga kapatid, ako ay nakapasok sa Tala Leprosarium. Pagpasok ko doon ay ang narinig kong salita ay daigdig na mga patay na buhay. Sabi ko, bakit patay na buhay? Eh kung patay, dapat hindi na dapat buhay. Ayun pala, patay na ibig sabihin, physically talagang ikaw ay patay na. At doon sa sitwasyon na yon ay wala kang makikitang walang sakit lahat. Siyempre, naroon eh. Daigdig na mga patay. Naalala ko nga pala, nagbanggit niyan ay ang Mami Ligaya. Tapos mga kapatid, yung time na yon ay kung bakit patay na yung kanilang physical na body. Bagamat may tibok pa ang puso, pero yung pakiramdam nila ay kasi po ngimay. Ano yung salitang nangingimay? Numb. Yung mga nerves, ibig sabihin. Lahat po yun. Kaya pagpasok mo doon, iba't iba makikita mo, wala ng tenga, wala ng ilong, ubos na ang mga daliri, ubos na yung mga halos na mga paa. Pero ang nakakatuwa doon, mga kapatid, ay sila yung mga nakangiti. Alam niyo kung bakit? Ang pinagbabawal po doon, na inultimatum ng mga doktor ay bawal ang malungkot. Kasi po pala, pagka kayo nalulungkot, nadidepress ka, nagre-react. At pag nagre-react na mga kapatid, imbis na kukonte, dumadami. Yung possibility na magkaroon ka pa ng hawa ang sakit mo sa loob ng iyong tiyan, o katawan rather. Ang isa sa pinakamatindi doon na nakita ko ay yung pigsa. Alam niyo ba yung pigsa? Di ba sa atin palutang? Doon po ang pigsa palubog. At pag pumutok po, mga kapatid, sagad sa laman. Kaya nung ako ay mapunta sa ward na ako'y nag-LBM, na-confine ako doon, madaling araw, alas 3. Maririnig mo, magigising ka doon sa iyakan, hinaing, aray ko. Tapos iyakan sila, ganon. Sabi ko, di nung nadoon naman ako, mga kapatid, ay wala akong magawa kundi tawagan ang Diyos at yung aking kaliitan ay iniharap ko sa Diyos ang aking kawalan. So nakita ko doon, mga kapatid, pag ang tao po pala ay patay sa kasalanan, pero tayo binuhay ng ating Panginoon. Meaning na yung buhay doon na minsan makikita mo yung mga may sakit na susugatan, pero hindi nila alam. Nasusugatan sila pero hindi nila. Kasi nga, manhid na. Manhid na doon sa mga nagagawa o ginagawa ng mga tao para sa kanila. O kaya kung ikaw ay nasusugatan, para bang normal lang sa iyo, ay pala makikita mo, ay, may sugat pala ako, hindi ko alam. Kasi manhid na yung katawan. Dito sa atin, mga kapatid, ang pinakita sa akin ni Lord, even our Lord Jesus Christ, nang siya ay nasa cross, talagang totally, 100% manhid na yung katawan ni Jesus Christ. At kung bakit, mga kapatid, ganon ang sitwasyon, talaga sa bugbog, sa latay, sa pahirap na ginawa niya,
talagang mangingimay pala ang buong mong katawan. At ang isa sa pinakamagandang ginawa ng Diyos, na alam niya yung tungkulin niya at dapat gampanan, sinabi niya sa Ama na, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, ano yung pinaka-implication para sa atin, mga kapatid, nitong salitang ito? Minsan tayo, although patay na, tayo ay nabuhay na mag-uli kay Jesucristo, pero excuse the word, madalas ay andun pa rin tayo sa pag-usad, sa paggawa ng mga hindi kaya-aya kay Lord. Simple lang, kapatid. Yung sama ng loob, yung hinanakit, yung mga sablay ng iyong kapwa na minsan ay nakarecord para sa atin. Pero sinasabi natin tayo ay nabuhay na mag-uli. Tayo ay namatay na sa kasalanan na tayo muling binuhay ng ating Panginoon. And yet ay ganun pa rin yung ating kalagayan. Ako na magsasabi, mga kapatid, na hindi pa rin tayo, wala pa rin tayong bagong buhay na tinatawag. Kasi minsan, mga kapatid, nakakalungkot kahit na Christian na, naririto na sa core, nasa church na sinasabi ni Pastor JB, and yet, yung buhay ba na, minsan nga narinig ko yung, andyan nga pero wala namang batian, andyan nga pero ando pa rin yung, nakakita natin, isang simpleng bagay, pero hindi natin ma-overcome. Kaya minsan parang nakakahiyang, ako nga ba, it is no longer I who lives, but Christ, He lives in me? Para yatang hindi tama, o hindi tayo dapat sabihin yun. Kasi yung manhid na tao, na ginagawa sa kanya mga bagay na hindi niya kayang gawin, siya po'y manhid na. Hindi na ho siya nagre-react. At never na po siya na nagre-retaliate or pumapatol sa mga tao na minsan kasamahan mo, para bagang pinalalampas mo na lang lahat, sabi ni Brother Rick. Para bagang para sa iyo ay meron kang tinatawag na newness of life. Meron na tayong bagong buhay sa ating Panginoon. Ang resurrected life, ang biblical meaning nito ay spiritually alive now. Yung present reality ng buhay natin. Kaya dito pinapakita sa atin ni Lord, sa binasa ni Brother Rick, Ephesians chapter 2 verse 4. When someone believes in Jesus, they're spiritually raised from the death to life. Bagamat naroon pa rin, nasasaktan pa rin, pero siguro sa atin hindi na namamalagi eh. Nakakita na ba kayo na pumunta sa korte na magdidemanda, na baliktad siya ang parang madidemanda? Nakita niyo, mga kapatid? Alam mo, sa buhay Kristiyano, may mga ganyang sitwasyon. Pero sabi nga, para lang matapos, palalagpasin mo na lahat. Uunawain mo na lamang ang bawat kapwa nating Kristiyano, ang bawat kalagayan, para magpalagpas lang, mga kapatid. So dito, sabi nga, meron dito akong ilan, what is the mark of a resurrected life of the believers? Ano nga ba yung palatandaan? Na tayo talaga ay merong bagong buhay, newness of life, wala na yung dating buhay, tayo ay bago na, nilalang, wala na yung madilim na buhay, dinala na tayo ng Diyos sa kaliwanagan. Sabi niya rito, the mark of resurrected believers isn't necessarily a physical mark, but rather spiritual evidence and transform living that reflect the power of Christ's resurrection a person's life. So, hindi ito pangkaraniwan na kung sinasabi natin na hindi ito lamang sa katawan o bahagi ng katawan natin na merong bagong buhay. Kasi hindi yun ang labanan eh. Ang pinakikita rito, yung spiritual evidence and transform living that reflect the power of Christ's resurrection. Yun po yung binabanggit ko kanina. Nagre-reflect yung Jesus Christ na tinanggap natin sa buhay na hindi na tayo nakikita kundi si Jesucristo na. Pati yung ating approach, pati yung ating salita, kapatid. Dating ang salita natin ay bara-barabay, kanto, yung mga ganon. Pero ngayon parang nakukonsensya ka na.
Kasi hindi na tayo yun, mga kapatid. At ang mark ng resurrected believers or person, meron na siyang new life. Sabi ni Pastor Jebby, walk in newness of life. Romans chapter 6 verse 4. Resurrected believers live differently. May kakaiba pong buhay yan. Kahit saan ka pumunta, kahit saan ka dumate, katulad nung Sabado, nagkaroon kami ng gathering. Talagang kakatuwa, tatatlo na lang kaming piraso. Pero ang nagparami doon yung aming mga pamangkin, mga apo. At sila'y tuwan-tuwa. Sabi niya, Tito Ed, Kuya Ed, talagang ikaw ay talagang glory, purihin ng Diyos. Talagang ikaw ay nakita na namin yung pagbabago ng Panginoong Jesucristo. Kasi hindi ko may tatago yung buhay ko sa kanila dati, doon sa lumang buhay na nagkaroon ng teleserye tayo nung Wednesday. At ang isang nakakatuwa, mga kapatid, ay nagkaroon ng reflection ng Word of God. Yun po yung aking pinakananais. Sabi ko, ate, birthday mo, pero ang gusto ko ay maibahagi ang salita ng Diyos at ma-share sa inyo kung ano yung buhay meron ako ngayon. Kaya mga kapatid, dati-dati sila ay andon yung mga alak. Dati, ngayon po ay, nako, wala po kayong makikita ni anumang bagay doon na pwede nila paglibangan. Kundi ang kumanta sa videoke. At mga soft drinks, mga kapatid. At, So, glory to God. So, ang explanation niya, resurrected believers live differently. They no longer walk in the ways of sin. Yun po yun eh. Bagamat andyan po ang kasalanan, hindi tayo nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Sabi niya rito, sabi niya, they no longer walk in the ways of sin, but in the power of a new Spirit-led life. So, ibig sabihin, meron tayong bagong buhay na walk in the Spirit. Kaya nga, from darkness to light, di ba? Mula kay Satanas, tayo dinala tayo ng Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Pangalawa, mga kapatid, ang taong palatandaan na meron siyang resurrection o resurrected life, yung set ng kanyang affection on things above. Siguro po alam natin to. Colossians chapter 3 verse 1 and 2, mga kapatid. Ang pinakikita rito ng Diyos sa atin ay, sabi nga ay, isa-isip natin ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. So, napakahalaga po nito. Kaya sabi rito, a resurrected believer prioritizes eternal things. Sabi niya, over temporary ones. Their focus shifts from worldly desire to heavenly values. Nag-shift siya, mga kapatid. Nababago yung kanyang set ng kanyang mind. Katulad ngayon, mga kapatid, di ba, pinadadala tayo sa iba't ibang mga gawain. Yung pa lamang yung assignment mo, nag-iisip ka na, Lord, paano po ito pagagandahin? Paano palalaguin? Music ministry? Paano po sila? Ganito, ganyan. Kaya kami ni Pastor JB nakakausap tungkol sa mga instrumento sa Bulacnin. Sabi ko, Pastor, electric guitar at saka yung ating amplifier. Wala namang kay Pastor JB. Okay na okay pa rin yan, mga kapatid. And then the last, mga kapatid, ito na yung sinasabi ko kanina, ang mark ng isang tao na meron na resurrected life, dead to sin but alive to God. Yung kasalanan po, yan ang naging dahilan kung bakit namatay si Lord Jesus Christ sa cross. At hindi po natin pwedeng i-justify na tayo ay tao lamang. Totoo yun, tao tayo. Pero pagka binanggit mo kasi yung tao, meron ka pang pangangatwiran na gawin ng isang bagay na kahit hindi mo na dapat gawin. For example, nararanasan ko to sa outreach. Diyan sa Cubao, yung mga huli kong assignment, kapatid. Alas 6 o 5:30, nandiyan na ako sa Cubao, mga kapatid. May sasalubong sa akin. Sabi sa akin, Kuya, gimmick tayo. 500 lang. Alam nyo, di ko pinansin yun. Dire-diretso ako kasi papunta akong outreach. Sumunod! Sabi sa akin, Kuya, akit ka na dyan sa hagdanan. Dire-diretso, di mo pinansin. Pero kung iisipin mo, kami mga kalalakihan, ang tawag doon ay laman tiyan. Pagkakausap mo si Minister Jerry.
Laman tiyan, ibig sabihin kapatid, yung bang wala naman nakakakita, pero dahil sa tayo'y binago na ng Diyos, hinango na tayo doon sa ganung buhay, ang lakas ng conviction eh. Kaya nga, ang sabi niya rito, yung ating message about death to sin, alive to God, there's a mark, yung transformation. Iyan ang palatandaan na isang tao ay meron ng bagong buhay, mula sa kamatayan, siya ay muling binuhay ng ating Panginoon. So the power of sin is broken. Wala na mga kapatid. And the believer lives in active relationship with God. So tayo lahat mga kapatid. Kaya sabi ko kay Sister White, masalamat kay Lord tayo napapunta sa Compi, sa community. Kung hindi dahil dito mga kapatid, siguro po ay maaga ako namatay. Kasi nga po yung gano'ng situation. Alam mo ba na magkasakit ako ng gano'n, ketog? Nag-attempt na ako mag-suicide, mag-a-attempt ako mag-suicide. Pero natakot ako kasi yung Word of God naroon pa rin sa akin. Kaya nga sabi ko, hanggang ngayon, ang papuri at ang pasasalamat ay binibigay ko sa Diyos at habang ako'y nabubuhay, kami mag-asawa, ay patuloy na maglilingkod kay Lord. So, amen. Thank you, Lord God. Salamat Amen. sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi ko alam kung ang sasabihin ko sana naranasan ko rin yung naranasan ng dalawa. Hindi dapat ganun. Ang Diyos ang nagtakda. Ako may mga panalangin na sana nung ako'y i-assign sa Laia, hindi pa ganun kaganda ang mga kalye. Para yung putik, yung akalikabok na kinukwento nila, maranasan ko rin. Yun ay kaya ko ipagdasal, pero yung sinasabi ng dalawang ito, hindi ko gusto magyari sa akin. Nonetheless, iba ang pina-experience naman sa akin ni Lord. Sa akin na pina-experience ni Lord sa akin ay yung makita mo nga kung sino ka, para bang ganoon. Alam na lahat na share ko na ako ay isang prodigal son. Doon sa parte ng elder son. Ako yung anak na, kumbaga sa ano ay, ang sipag ko, ang galing ko. Pagkatapos ay akin namang pinasasama ang loob ng aking magulang dahil ba't nyo ini-spoil diyang isang yan? Ayun, ang prodigal elder son. Prodigal din, gawa ng, nung ako'y makatapos na nga, nag-share ko naman ito sa inyo, pati ang pamamalakad ng tatay ko, aking kinurek. Hindi lang pinulaan, talagang kinurek ko ang pagpapalakad ng negosyo. Ano ba yun? Hanggang ngayon, iyakin ako. Wag. Ay, yung aking tatay, ang aking inay, napakinggan ko nag-iiyakan. Dalawa lang kwarto ng bahay namin eh. Sabi ng inay ko, iyaan mo na. At maganda naman ang sinasabi. Baka ibig sabihin tayo magpahinga na. So, yun si emotion. Bukod doon sa prodigal son na gano'n, na elder, ako din nga yung pariseyo na kung magdasali, akala mo'y panlangit na talaga. Hindi ho katulad nung yun. Parang gano'n. Nakita ko rin, dahil sa ating mga pag-aaral, iminulat sa akin ni Lord yung mga nagdaang kong buhay. Ako pala si Saul. Ako ang sumisikil doon sa mga nagngangaral sa kalye at saka sa mga bus at saka yung ano ba kayo pagkatapos ay mali yan. Ito kasi ang kinalakhan ko. So si Saul, salamat sa Diyos, ito ako ngayon ginawang si Pablo. Kung mapapansin nyo, ang maraming lesson natin ay kumbaga sa ano eh, parang itinutuwid ko yung mga nangyayari sa simbahan. Yun din ang ginagawa ko sa aking angkan, sa aking pamilya. Kaya siguro hindi gayong makarami in numbers, in attendance sa ating mga fellowship, pero ang kanilang puso ay nabago. Kumbaga, thank you Lord. Parang ganon. Sino ba ang katulad ko, minister, sa Bible? Si Pablo, inaari ko na, yun nga, dati si Saul. Dati si Saulo. Si Saul. Na ngayon ay si Pablo. Si Pablo. Ano nga dating pangalan ni Pablo?
Saulo, si Saul, si Haring Saul, ano? Ari si Saulo. Yun. So, nang maging a little Pablo, ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil ganun. At kung aking iisipin, ang experience ko ngayon ay ginawa naman ako ngayong prodigal father. In a way, hindi ko kayang tapatan yung prodigal father na yun eh. Naranasan ko rin ngayon sa aking mga anak na ako'y may prodigal daughter. Na kumbaga sa ano eh. Pero, dahil sa panalangin, nabalik uti-uti. Hindi pa ganun, pero nasa kawan na. Physical na kawan, nasa bahay. Meron din akong anak na prodigal son na elderly. Ini-spoil nyo eh. Hindi ako prodigal son. Hindi na aking sabi sa tatay. Maganda't may salitaan Diyos. At ito nga mismong istorya ng mga prodigal family ang aming pinagkukunan na hinay-hinay lang, darating at darating na magaganap ang gusto ng Diyos na tayo ay magiging masaya. Sa LSS May 1, yun ang panalangin. Thank you, Lord, na makarating yung mga anak na yan. Mahirap sa akin, pero kay Lord, kung kanyang nanasain, Matthew 28, John 15:16 eh. Hindi naman ako ang pumipili, hindi silang pumipili, si Lord ang pipili. At kaluguran namin mag-asawa na maganap yun. Over and above sa mga personal na experience na gano'n, na due to the resurrection of our Lord, inari ko ako'y na-resurrect sa pananaw na ako pala ay isang makasalanan din. Meron din akong bisyo. Alam ba niyo ako'y mabisyo? Hindi ako katulad ni Go. Ang kanyang bisyo ay magserbisyo. ABS-CBN, mga kapatid, meron ako niya, pero hindi ko isisiwalat kay Minister Ed. Hindi tayo nakita. Ay, iba ang ating direksyon eh. Ikaw isa tala, ako naman ay dilis. Biro-biro, Opo. Ako'y, kumbaga sa ako'y natakot. Ang akin naman bisyong yan, para bagang yung, wag lang may masabi ang iyong mga barkada, ang iyong mga kaibigan. Alak, tikim eh. Hindi ako natutuwa sa lasa eh. Sigarilyo, sige lang, habang nakaupo dyan, sinindihan mo ay mapap mo ng 3-4, hanggang doon na lamang. Babae, tinesting pero hindi magtatagal. Alam niyo kung bakit? Tuwing ako'y mag-a-attempt nung kasalanang yan, may nangyayari sa amin. Then ultimately, ang nangyari ay ganito. Alam ko na ang malaking dagok sa amin, sa akin in particular, si Sister Cora okay din eh. Yung masaid sa financial na ako, lagi nang oriented sa finances eh. Kasi ang naranasan ko noon, nung masaid yan, ang pagkakaintindi ko ay hindi ako binayaran. Tama naman, hindi ako binayaran ng gobyerno, mayroong mga sa subdivision, ang tinitingnan ko yung mga taong yun, pero hindi ko nakita yung sa akin. Wages of sin is death. Yun ang bayad sa akin kasi ako may mga kasalanan. Yun. So, thank you, Lord. Nakita ko sa pagdami ng pera, nakasunod ang kaaway. Nakasunod yung mga tukso at lahat. Salamat sa Diyos, naging matalino na tayo. Ang sabi ko, Lord, hindi mo ito upaulit sa akin. Sabi ko rin sa kanya, Lord, huwag mo kayo gagaya kay Job. Hindi ako ganun katibay. Kasi ang sabi ni Lord kay Satanas, sige, huwag mo lang papatayin ha. Parang gano'n. Sabi ko, Lord, huwag ako. Pwedeng kuhanin ang lahat ng kayamanan. Pero huwag ang mga anak ko. Si Sister Cora, ititira mo. Hindi. Huwag kayong mag-aalis ng buhay, Lord, kasi ibig kong bumawi. Ibig kong bumawi. Paano ba yun? Nung sumagad. Dako. Hindi, okay lang. Meron din ako eh. Pero ayaw kong dalhin at gusto ko lumuha na nga ako eh. Wag. Gusto kong umiyak ako eh. Alam niyo ang aking naranasan doon?
Meron ba, brother? Ba? Thank you. Yung aking mga anak, nung kami sumagad, ano ba sister na nangyari? I-distribute namin. Yung maliit pa, kasama namin sa Maynila. Yung malalaki, nakadistribute. Salamat sa Diyos. Ang mga bata ay merong bait na galing din sa pangaral ng lolo, lola, at yung aming ginagawang mga pagdarasal. Si Sister Cora, kay mahal na mahal ko eh. Kasi biktima rin ng aking mga kasalanan eh. Kami nagkakasino pero kasama namin ang aming mga friends. At kaya kami nagkakasino, medyo sumagad na nga. Eh hindi ka pala bibigyan ng kasino ng solusyon. Ang aking asawa, yan ay dati sabi ko nako, yung mga Rotarian, mga Lions na yan, palakihan ang mga yan ng diamante, ng perlas, gano'n, kasama si Sister Cora, nalaban ng palakihan. Sumagad ng puntos na yung nakwento ko lang sa inyo, nagtitinda ng gulaman sa patio ng simbahan. Masakit sa akin yun. Sister Cora, dinanas niya ang magtinda ng mga rosaryo, scapular, sa Baclaran. Sa Baclaran. Kasi sabi ng aming madre, para ikay maaliw, kumita ka ng kaunti. Pero class yan na, may sekretary yan. So, faithful yung aming secretary, faithful sa amin sa kanila, kahit daw walang sweldo. Ibig sabihin, kaya ako lang ganyan para kung may-absent din ako tintawa. At ang dulo niyan ay nadayo sa mga piyastahan. Sa Bicol. Pastor, pwedeng dalhin mo sa Bicol? Nagtitinda dayo, pero wholesaler na siya. May mga tindera siyang nandoon, kukuha sa kanya doon sa patio, na simbahan pa rin, ay mahaba-haba yung experience na yun. Yun. At ako naman, sa paghahanap ng trabaho sa Manila, talagang binabudget ko yung aking baon. Meron na akong sinakyan jeep na hindi ko binabayaran eh. Hindi magkakasya eh. Pabalik. Kung ikay matatagpuan ko, driver ay talaga ikaw naman babayaran ko ng doble ngayon. Amen. Ang hirap, mga kapatid. Nung mapapunta ako dito, dinala ako dito ni Lord sa Phil Estate. Doon ako nakilala si Kompi. Doon ko naliwanagan ang lahat. Nako. Sabi sa akin ni Pastor Fred, LSS SEC. Sabi ko sa kanya, Pastor, bakit ikaw mukhang mayaman? Talaga naman ikaw mayaman. Ba't ka nagpunta rito? Sa Kompi. Sabi sa ni Pastor Fred, dahil narito ang tunay kong kasiyahan, kagalakan. Pumunta ka na rin dito in full time. To make long story short, yun, pinuntahan ko. So, ang aking resurrection life ay kahit naalaala ko ito kayo napapaluha, may kaligayahan. Kasi that was memory yun na ikinukwento ko na rin sa aking mga anak. In a way, para ko humingi ng sorry, nangyari to sa inyo. Pero, sige lang, tulong-tulong tayo para hindi bumalik yun sa akin, huwag din yung maranasan. Amen. Sa Bulakning ko na lang ko kwento kay Minister Ed yung detalye ng ABS-CBN. Yung CBN, yung si doon ay naging Christian, naging Bible-based. At lahat ng sinabi sa ABS-CBN, none of the above na yung N. Yun ang kwento ng aking buhay. Ay, thank you Lord. Tayo muna ha. So ano ba ang kasaysayan namin ninyong tatlo, nating lahat, tungkol dito sa resurrected life? Ang marka ng isang resurrected life ay merong restoration. Restoration with your relationship first with God. Talagang dapat ma-restore ang relationship with God.
At ang restoration na yan ay of course, ang nakahalang lamang ay kasalanan. Huwag mo nang ililihim kay Lord. Yung personal mong kasalanan, marahil na itatago mo. Pero ang Diyos, alam. Kaya sasabihin mo na lahat sa Kanya. Trust the Lord with your cares, no? Pagkatapos, restoration with the affected members of the family. Lahat yan. Yung tatay ko, naapektuhan yun. Talagang yun, at saka ang inay ko, naapektuhan din. At lahat. Pero kay Minister Ed ko na ikukwento. Anyway, so that is a restoration. Kumbaga we have to reestablish our relationship with God the Father. Sa 1 John 3:1-2, tingnan niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at yan nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalimutan ay hindi pa nila kinikilala ang Diyos. So I was, kumbaga sa lipa, halos ako ay hindi naman lahat. Kumbaga pag napag-usapan yung pangalan ko, yan yung nag-down. Alam naman niyo kung sinong aking mga abogado, mga pari at madre. Hoy, sabi doon isa namin kaibigang madre, hindi pa tapos ang buhay, baka bukas makalaway kayo uutang sa mga yan. Yun ang aking mga abogado. So, ito rin ay dapat ay magkameron ng return of ownership of one's life to Jesus Christ. Isusuko na ang buhay sa ating Panginoon. At yun nga ang naganganap sa amin tatlo, sa inyo lahat. May panaka-naka na nagsaside-side ka pa, pero hindi yun tatagal. Haharangan ka ng Holy Spirit Haharangan ka ng Holy Spirit para dyan. Hindi ba nyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu na nasa inyo at pinagkaloob sa inyo ng Diyos, 1 Corinthians 5:19-20. Hindi na inyo yan, tinubos yan, binayaran. 6:19 and then to 20. Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan, ibalik sa Diyos. Ito bang katawang ito ay nagpupuri sa Diyos? Nakikita na ba ng tao sa iyo si Kristo? Sa iyong ginagawa? Kung ang ginagawa mo yung pa rin dati, napakalaki. Ang message mo mismo yung nakikita ng tao, yung naririnig ng tao. Yung salita ng Diyos, base sa ginagawa mo, napakaganda noon mga kapatid. It brings back to life that which was dead. Yung buhay, akala natin tayo'y buhay, pero patay. Sardis Church yan. Akala lang natin alive and alive and alive, pero wala yung source of life. Yung si Jesus Christ, yung Holy Spirit. Kaya dapat natin pag-ukunan din ng pansin. Thank you, Lord. Ang resurrected life, bukod sa restoration, dapat meron transformation. Ano ba ang vivid example noong transformation? Transformation, the metamorphosis, yun ang lesson namin mag-anak kagabi. From the uod to the cocoon, pagkatapos naging butterfly in 21 days. Pero, ang tao, dapat ganun din. 1 Corinthians 6:9-11. Hindi ba nyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag nyo dayain yung sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, naglalait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo ng Diyos. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Diyos, Jesucristo Jesus, at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung ano ka na ikay matagpuan ng Diyos, makasalanan, hindi masyado makasalanan, wala kang paniniwala, mahal tayo ng Diyos nung tayo matagpuan. Pero ang laging sinasabi, hindi naman papayag ang Diyos na manatiling ganyan ka. Kasi kung hindi ka magbabago, growth, ay ikay paatras ka. Babalik ka sa kapahamakan. Yun ang gusto ng ating transformation, ng ating Diyos. So, pag sinabing transformation, meron ng change of direction, sinasabi ni Minister Ed kanina. Ang direction natin is to heaven, not to hell. Saka ba dinadala ng paamong yan? Papalayo sa Diyos, papalapit ka sa demonyo. Pag hindi papalapit sa Diyos, one direction lang only. It's either God or the kalaban. Conversion is an about face. It's an about face. 100
360 degrees ang ating gamit doon. A change of direction resulting in a change of destination, no longer hell-bound but heaven-bound. Change of direction. Change of action. Dapat makita na sa atin. Huwag doon na sa loob natin, huwag lang sa ating pagsasalita. From a simple lifestyle to virtuous living. The sincere convert is not one man at church and then the following morning, Monday to Friday, iba ka na. Kami ni Sister Sally, ang aming timbangan, aming nilalagyan ng pabigat. Aming tinutungtungan doon sa ilalim para bumigat ang kilo. Noon, bago na ngayon. Nagpapahiling, kung sakali kami nagtitinda pa, may pahiling pa. Magbibigay pa ng 250 sa iyo, di ba? Iba talaga ngayon ang mga Kristiyano. Hindi binilhan, hindi consider lugi ang 250 kasi nakita mo wala siyang pamasahe, etong sa iyo. Natutuwa ang Diyos sa atin pagka ganun tayo. Oo. So, change of motive. Sabi ni Joseph Eliane, he will not tithe, ment, and comment, and neglect mercy and judgment. Hindi yung ako ay tither, pero paano yung mercy and judgment mo doon sa mga nanghiram sa iyong kamag-anak? Bukas na, pag ako'y nakakolekta, kayo sabi ni Brother Boy, bago ibigay ang piso, ay talagang babanatan ka ng pangaral. Kung hindi ako nagkakamari kay Minister Boy, ako'y nagkokot ng mga aking narinig na bibid naman sa akin. So sabi niya, mercy and judgment ay dapat na umiral. Yung tithes, yun ay utos ng Diyos. Pero hindi sapat na tithes lang kasi pag ginawa mong tithes lang, negosyo naman yan. So, huwag na ganoon. Dapat merong bunga ang pagta-tithes mo. Isa sa durungawan ng langit ay ikaw ay merciful and nagbibigay ka. Yun ang bunga ang ating pupuntahan. Sabi din na Joseph Eliane, it goes through the man, throughout the mind, throughout the members, throughout the entire life. Makikita sa iyo ngayon yun. Ang motibo mo, kitang-kita ng tao. Kitang-kita ng tao. Dalawang Bible services ang amin napunta ni Sister Cora. Ang isa yung sa aming kapitbahay na hindi kami masyadong close. Yung jogging lang namin kumusta kayo? Ganon. Yun, hindi pa rin nakilod. Pinuntahan namin ng Mr. Ed. Pero kami muna ang nauna. Yung naikwento ko na sa inyo na, paano ba yun? Iyak nang iyak yung misis kasi bata pa Bata pa siya, bata pa yung namatay. Ang Diyos ba ay, parang yung narinig palagi, ang Diyos ay malupit. Mga ganon. Hindi siya fair. By the way, si Sister Marikit, condolence at kapayapaan ng sumaiyo. Yun daw sinasabi ni Brother Ed, anak namin sa kasal sila. Hindi parehas. Ba't daw hindi pa siya kuhanin? Ito namang aming sister na itong bagong kakilala, hindi parehas ang Diyos. Dasal ako ng Diyos. Yun namang ipostpone muna, bata pa ang mga anak namin. Hindi ako pinagbigyan, sabi ng aming sister na kapatid. Yun ba so maraming tanong. Di, sige lang, nakikinig kami. Kasi sige sister, yung kasing luha, yan ay inimbento, inilagay sa ating katawan, upang una, makaluwag ng damdamin. Pangalawa, yan luhang yan, ay yan ay tinitimbang din sa langit. Yan ay iyong daing sa Diyos. Tapos ay dumating na ang puntos na, kaya lang sister, ganito yun na ang sabi sa John 10:10, ang kaaway pupunta rito upang manggulo, magnakaw at pumatay. Pagka yung iyong nasa sa isip na yan ay hindi mo binigyan ng termination, pupunta ka doon sa puntos na ang Diyos ay iyo ng kagagalitan. Yun ang utos ngayon ng kaaway. Mamamatay na ang relasyon mo sa Diyos. Puntahan mo yung ang Diyos ay narito na. At ang ibig niya sa iyo ay buhay na ganap at kasya. May kapayapaan, may pagtanggap, at naniniwala ka na iyong asawa ay hindi napahamak. Yun ang mga na-experience namin. Yun may isa, yung kanyang yung namatay na kasama namin sa tour, pamangkin niya. Paano ba yun? Sa relasyon dun sa community na yon, talagang gabi-gabi, puno sila. Mula taga barrio hanggang doon sa taga city proper. At sunod-sunod yung Bible service. Bible service.
So, ano nangyari sa amin? Hindi sa pinabayaan. Pero habang sila nagba-Bible service, meron kaming attempt. Kaya lang, meron sisingit na uli. Sabi si Sir Correct, nung gawin natin, let us pray. Nag-Bible service kami through prayer. Without the leading of the Holy Spirit, wala kang gagawin doon. Kakain, makikikamay, lahat-lahat. Pero may kapayapaan na natanggap tayo. So yun po ang may transformation. Dati-rati, di sige lang, wala lang. So, meron tayong restoration, meron transformation, at tapos ay merong life of elevation. Dapat merong pag-angat. Makita kung ano ang naganap sa iyo of this resurrection. Para bang yung kaniyang caterpillar in 21 days, naging paru-paro. Pero elevation you need to fly. You need to soar high. Hindi po pwedeng andyan ka lang at kabang ka uli as an uod. Hindi pwedeng ganon. Philippians 3:13-14, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimit ko ang nakaraan at sinisikap ng marating ang layunin na nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito inyong pag-iisip, ipaunawa yan sa inyo ng Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. In coming to Christ, we do not bring our old life to higher plane. Pag nagpunta tayo kay Kristo, yung ating old life, hindi yun ang ating lagi na lang na isinasabi kay Kristo na laging itinataas. Yun ay dapat ay iniwanan na sa krus. Ipinako na sa cross yung ating old life. So, we live our old life at the cross and pick up the new life on a higher plane. Kasi ang gusto ng Diyos, makita ang iyong paglago. Makita ang iyong paglago. At yun ang ating ginagawa. I am sure na gayon ang ating ginagawa. Spiritual heights are uncomfortable to some. Spiritual heights uncomfortable to some. Kagabi, na-discuss namin ang tungkol dito. Sabi namin ay, nahihirapan kayo na sundin yung sinasabi. Sundin yung sinasabi na, be bold now that people in your offices, in your community, in your area, may see Jesus in you. Dapat maging bold na tayo sa lahat ng ito. Volunteer that you will recite the opening prayer. Recite the word of God for the day. Hayaan mo na lang. Hayaan mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang magbigay ng lakas sa kanila. Si William afterward may sinasabi diyan, God wants us to be victors, not victims. To grow, not to grovel. Yung palang grovel, to grow, hindi yung gapang ka. You are a vine. Papalago ka ng papataas. To soar, not sink. To overcome, not to be overwhelmed. 1 Corinthians 5:17, yun ay pamilyar na tayo, namatay na siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kung ngayon ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi nabatay sa sukatan ng tao, nung unay ganoon ang aming pagkilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, yung pala ang root noon, yung context noon. Ang isang tao, isa na siyang bago nilang wala nang dati. Bago ng lahat. Again, sa pangkatapusan, talagang pangako ito'y katapusan. In conclusion, 1 Corinthians 15:3-4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad ng sinasabi again sa kasulatan. Anong ibig sabihin po nito? Naganap na ang maraming bagay tungkol sa pagmamahal sa atin ni Lord. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, meron na lang isang natitira. Siya'y muling babalik sa wakas ng panahon. Yun ang dapat nating paghandaan. Kaya natin dahil meron tayong resurrected life because the Holy Spirit is with us. Siya mangunguna, but just don't grieve the Holy Spirit.
Huwag magbibingi-bingihan sa udyok ng Holy Spirit. At sa pangalan ng Jesus, glory yan. Amen. 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 Oh, nako, sumubra kami. Sorry po. Sige po, tayo bati muna ng happy birthday. Thank you, Lord, Brother Ed. Ayan, praise God. Hallelujah. Happy birthday. Ngayon po ay ayan, April 22. Ayan, 2025. Ayan, praise God. Ayan. Ayan, si Sister Charity Evangelio. Praise God. Ano ha? Brother Bening Calderon. Benny. Bening. Sister Ami Bartolome. Ayan, Brother Terry Di Guzman. Oba, praise God And then, happy anniversary, Brother Anchor and Sister Lani Sotomango. So, enjoy yourself. Enjoy your life. Thank you, Lord. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Ayan, praise Mga God. kapatid. Oh, may bagong buhay na sila eh. Di ba? Enjoy na nila yung buhay. New life. Newness of Ayan, life. Ano? Thank okay, you, Lord. go. Yes, ito pa yung huling awitin, mga kapatid. Praise God. Walang hanggan Buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay na aking nararanasan sa sa bawat bawat sandali sandali ng aking buhay. Tunay at dakila ang iyong pagmamahal sa akin, Panginoon. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Kamangha-mangha, Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Kamangha-mangha, kamangha-mangha, kamangha-mangha ang pag-ibig mo. Hanggang buhay ang iyong ibinigay sa akin. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Lord, Morning. salamat sa Diyos. A new song for the week, I Am a Child of God by Maridette Repeat new Cruz. song of the week, I Am a Child of God, composed by Sister Meredith Cruz. Amen. Thank you, Lord. God bless you Salamat sa all. Diyos.
I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for
2 Timothy